Tayo lang mga Pinoy over-exaggerated. Mga Hapon, parang wala lang, di nagpapanik. Ito kasi yung balibalitang magkakaroon daw ng napakalakas na lindol at tsunami dito sa Japan noong July 5, 2025. Ano nga ba ang mga naging reaksyon ng mga Japanese dito? Hindi nga ba talaga sila nagpanik? Talaga bang sanay na ang mga Japanese sa lindol? Meron na naman tayong natanggap na isang plastic ng gulay galing sa oyasang namin, sa landlady namin. Ito, merong naso, talong, isa, dalawa, tatlong talong. Tapos, sinamahan na rin ni oyasang ng kamatis. Dalawang kamatis. Oh, panggisa na to. Tapos, puro pipino uli. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang pipino. Wow! Sakto naman magluluto ako ng pakbet. So hindi ko na kailangan bumili ng talong. Nasa 200 yen din ang talong na to. Ito nasa 100 yen din. So meron na tayong kamatis, may talong. Bibili na lang ako ng ibang gulay, okra, kalabasa, ampalaya. Makakapagpakbet na tayo. Good news nga po pala ako sa inyo. Para ito sa mga gustong matutong mag-Japanese kahit nasa bahay lang. Dahil ngayong buwan, magkakaroon ng special promo ang VGVB Japanese Academy para sa kanilang mga online classes. Katulad ko, pwede ka rin mag-aral ng Japanese kahit nasa bahay ka lang, kahit busy ka, kahit nasan ka pa sa mundo. Kung follower ka ng JP Pinoy Vlogs ay pwede mo nang i-avail yung kanilang VIP plan na good for 6 months. From 4,000 pesos ay magiging 2,499 na lang. Pero dahil nga follower ka ng JP Pinoy Vlogs ay may additional discount pa. From 2,499 magiging 1,999 pesos na lang. Para mas makamura ka, pwede mo rin i-avail yung kanilang 1-year access na from 6,000 pesos ay 3,499 pesos na lang. Ayos yun, di ba? Mura na at flexible pa ang kanilang schedule. Perfect para sa mga estudyante, OFW, or kahit sino na gustong mag-level up ng skills. Ang promo na to ay hanggang July 31 lang, kaya ano pang inaantay mo? Ayan, message mo na ang VGVB Japanese Academy sa kanilang Facebook page. Ayan, sabay-sabay po tayong matuto ng Nihongo. Ayan, nandito na ako sa supermarket. Bibili lang ako ng mga gulay na ilalagay ko doon sa pakbet. Ayan, dito na po ako sa bahay. Nakapamili na ako ng mga gagamitin ko sa pakbet. Tapos bumili na rin ako ng mga ibang kailangan dito sa bahay. Ayan, katulad nito, ketchup. Ayan, ampalaya para sa pakbet. Ayan, walang sitaw kaya beans na lang yung binili ko. Tataasan na naman yung presyo ng gulay po rito. Tapos, ayan, luya para sa sinigang sa miso. Tapos, dalawang kabutsa o squash. Kalabasa yung binili ko. Tapos, ayan, okra. Ayan, sibuyas. 55 yen po ang isa. Ayan, tapos bumili na rin ako ng baboy para sa pakbet. Gagawin kong lechong kawali. Tapos, ayan, salmon, isda, prito. Tapos, bumili ako nitong soft flour tortillas. Ayan, pang shawarma. Sa susunod, gagawa naman ako ng shawarma. Ayan, samahan nyo na ako at magluluto na ako ng pinakbet.
nahiwa ko na lahat ng sahog. May bawang, sibuyas, kamatis, ampalaya, okra, talong. Tapos, kalabasa at kapatid ng sitaw. Ayan, naluto na natin yung pakbet, pati na rin yung lechong kawali na ibabaw ko lang sa pakbet. Tapos inaantay ko na lang si Aya at pauwi na rin naman. Dito kasi siya mananangalian ng break time niya sa trabaho. Itadakimasu. Ayan, kain po tayo. Balik sa Japanese rice. Tikman ko nga itong Japanese rice na to. Natsukashi. Natsukashi. Balita ako, nagmura na ang bigas. Pero kanina pumunta ako, di ba, ng supermarket. Ubus na agad. Ubus agad? Ubus agad. Kala ko bumalik na ulit sa dati. Ubus agad. Kumbaga limit lang yung mga murang bigas na may bebenta nila ngayon. Swerte, no? Naswertehan ko lang siguro. Ano, kumusta? Request mo yan eh. Oishi. Pakbet. Bet mo ba yung pakbet? May, lempo. Lechon kawali. Lechon kawali. Diba? Pinakbet na bet. Oishi. Sarap. Andito na ba yung talong ni ano? Ni Oya-sang. Oya-sang. Nakaisama na dyan. Sarap ng ampalaya. No. Ay, harap. Mga kamis. Ayan, kain tayo. Di ba, Mahal, may mga katrabaho kang Japanese? Lahat sila Japanese. Lahat sila Japanese. Napag-uusapan din ba nila yung tungkol sa, ano, yung nabalitang rumor ni Ryo Tatsuki na parang magkakaroon ng earthquake saka ng tsunami? Napag-uusapan din ba dun sa pabrika nyo? Ako ang unang nag-open nga sa kanila eh. Pero ano sila? Hindi sila aware dun sa... Meron. Alam nila. Alam nila. Pero ano lang sila. Parang kibit balikat. Ganun. Hindi sila ganun yung parang paranoid. Parang ganun. Hindi sobrang worried. Ganun. Oo nga eh. Nabasa ko yun. Narinig. Ganun lang. Napanood din ba sa TV yun? Na may chismis nga na ganun. Pero hindi sila yung parang worry talaga. Hindi. So parang hindi sila masyado naniniwala pala sa mga rumor. Ano? Hindi naman sila naniniwala sa mga ganun-ganun. Siyempre, sanay na rin kasi ang mga Japanese sa lindol. Baka ganun. Pero alam nila yung mga ganun. Mga nababalitaan din nila. Pero hindi sila yung parang katulad na kailangan natin mag-evacuate. Ganun. Kasi ang Japanese, based sa pagkakakilala ko sa mga Japanese, parang ano sila, yung pagka panahon mo na, ganun. Wala tayong magagawa dyan, ganun. Shogunai, ganun. Ewan ko, ako lang. Isa na pagkakakilala ko sa mga Japanese, pagka may mga ganyang mga kalamidad, halimbawa, nalala mo nung COVID-19, anong naubos sa COVID-19? Toilet paper. Toilet paper. Ano ba yun? Sa Japan kasi toilet paper ang tawag eh. Paper toilet ba sa atin? Ano ba? Parang tissue paper. Tissue paper ba? Paper tissue? Toilet paper o toilet tissue. Tapos, ewan ko ba? Bakit yun ang unang nauubos? Baka di sila marunong gumamit ng tabo. Puro punas lang.
Yung iba, napaka-efficient. Ginagawa nilang mask kasi di ba nagkakaubusan din ng mask. Napansin ko kahit na may mga rumor na gano'n na parang may earthquake sa Kalindol. Mapapansin mo ang hindi masyadong worry din yung mga Japanese kasi hindi naman talaga nagkaubusan din ng bigas at tubig ngayon eh, no? Nagmamahal lang. Tumataas. No? Ba't kaya gano'n, no? Pero, naalala ko nun, sabi ni Mama, nasa Pilipinas kasi ako nung time na yun, nung 2011 ba yun? Yung earthquake? Tsunami? Oo, yung tsunami dito sa Japan. Di ba sa ano lang yun? Fukushima lang yun. Sa isang lugar lang nangyari yung tsunami or yung earthquake. Pero hindi, ramdam din pala sa karamihan yung earthquake. Talagang hindi lang yung lugar ang nag-adjust. Lahat, buong Japan nag-adjust para dun sa isang lugar na yun na mga kakulangan nila. Oo, for example, yung gas. Sabi nung mama ko, nung time daw na yun, hindi ka pwedeng mag-mantang or mag-full tank. Bawat isa, tig 1,000 lang. Ilang liter lang ng ano yun, no? Ng gas. Mga 5-6 liters lang. So, hanggang ngayon naman, ang bigas, sa isang pamilya, isang bigas lang ang pwedeng bilhin. Sa mask din noon. Isang box lang ng mask ang pwede mong bilhin noon eh. Magka-COVID. Hindi ka pwedeng, yung, ano ba yun? Ang tawag doon? Panic buy. Ingat. Love you. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ayan. Meron nga pala tayong sasagutin lang. Ito, tinatanong kasi ni Philpe UX8 Oy. Ayan, bakit ba suki ng lindol ang Japan? Bakit kaya? Pati tuloy ako napatanong din ko bakit nga ba suki ng lindol ang Japan. Kaya nag-search ako and ito yung simpleng dahilan pala kung bakit naging suki o bakit nga ba madalas lumindol dito sa Japan. Ang dahilan pala kung bakit madalas o halos buwan-buwan lumilindol po dito sa Japan. Ang Japan daw kasi ay nasa tinatawag daw po na Pacific Ring of Fire. Yung Pacific Ring of Fire po kasi ay isang lugar na nasa paligid ng Pacific Ocean na aktibo sa lindol at mga bulkan. Ang Japan daw po kasi yung parang naging tagpuan ng mga naglalakihang tectonic plates na tinatawag. Yung Pacific Plates, yung Philippine Sea Plates, and Eurasian Plate, pati na rin yung North American Plates. Habang gumagalaw daw po ito, ayan, nagkakaroon daw ng salpukan sa ilalim ng lupa at yun daw po yung nagiging sanhi ng mga paglindol. And alam niyo ba na over 2,000 fault lines meron ng Japan? And kapag gumalaw ang isa sa mga fault line ng Japan, ayan, talagang yayanig talaga rito. Ayan, minsan mahina lang and minsan sobrang lakas din ng lindol dito. Kaya naman masasabi mong suki talaga ang Japan pagdating sa lindol. And sanay na rin ang mga tao dito. Kaya nga advance na ang technology dito sa Japan, ayan, dating sa paggawa nila ng mga building, ready na rin sila sa mga earthquake warning system. Pero syempre kahit sanay na yung mga tao dito pagdating sa lindol, ayan, ang pinaka-importante talaga is dasal, pati na rin ang pagjujumbi or paghahanda ng mga kailangan natin. Pagdating ng panahon na dumating yung lindol na naman dito, katulad nung 2011, Tohoku earthquake, kung naalala nyo yun, sobrang lakas ng lindol dito, tapos nagkaroon ng malakas na tsunami. Yun ang isa sa mga kinatatakutan din talaga ng mga tao dito, yung maulit yung ganong pangyayari. Kaya nakakatakot pa rin naman, and yun nga, dasal lang at paghahanda talaga ang kailangan din. Yung simpleng explanation nila kung bakit nga madalas dito magkaroon ng lindol, minsan nga mahina, ayun nga, minsan sobrang lakas din.